Kabanata 3321. Pagdating sa tuktok, nakita nila ang mahabang pila. Maraming nabubuhay na nilalang ang nasa pila upang irehistro ang kanilang personal na impormasyon. Kaya, sina James at Leticia ay sumama na rin sa pila. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay turn na nila. Matapos merehistro ang kanilang impormasyon, ang mga disipulo ng Path Sect ay nagbigay sa kanila ng isang token at ipinaalam sa kanila na bumalik at maghintay ng karagdagang abiso. Kaya, pansamantalang umalis sina James at Leticia sa Path Sect. Hawak ang token sa kanyang kamay. Si Leticia ay napuno ng pangingilabot. Kahit na siya ay nagal-inang ng 3 Ausia, tanging ang kanyang sword path na si Ausia ang itinuturing na makapangyarihan. Sa lakas niya, baka hindi siya makapasok sa top 3. Nag-aalala, tumingin siya kay James at nagtanong, sa tingin mo kaya kung makapasok sa nangungunang 3 at makakuha ng pwesto? Nagkibit balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ko alam ang lakas mo o ang lakas ng iba pang magsasaka. Nang marinig ito, natahimik si Leticia. Maya-maya, bumalik na sila sa inn. Pagbalik sa inn, bumalik si Leticia sa kanyang silid at inayos ang kanyang kalagayan bilang paghahanda sa darating na kompetisyon. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 buwan, at dumating ang araw ng kompetisyon. Dumating sina James at Leticia sa Path Sect at naghintay sa rehiyon ng 3rd Consolidation ng Divine Rank. Puno ng tao ang lugar. Sa pamamagitan ng divine sense ni James, napagtanto niya na mayroong higit sa 1 bilyong tao dito. Natigilan. Tumingin siya sa magandang babae sa tabi niya at sinabing, napakaraming tao dyan. Bilyon-bilyong tao ang makikipagkumpetensya para lamang sa 3 pwesto. Magiging matindi ang labanan. Sabik na sabi ni Leticia. Lahat sila ay tiwala sa sarili nilang lakas. Dumating lang sila dahil naniniwala silang may pagkakataon silang makakuha ng pwesto. Nag-aalala ka ba? Tanong ni James. Tumango si Leticia at sinabing, I guess so. Kung mamumulaklak ang sacred blossom ng 10,000 taon sa hinaharap. Tiyak na makakahanap ako ng pwesto pagkatapos kung may sigawa ang 3rd Consolidation para sa lahat ng Ausias ko. Gayunpaman, ganito ito, sa palagay ko maaari ko lamang ipaubaya ang kalalabasan. Walang tiwala si Leticia, kahit na ang mga lugar ng mga Grand Priest at Priestesses ng makapangyarihang mga sekta ay natukoy na sa likod ng mga eksena. Ang universo na ito ay napakalaki at puno ng iba't ibang mga mundo. Mayroong makapangyarihang mga sekta at walang kapantay na mga kababalaghan sa bawat planeta ng bawat mundo. Sa kanila, tiyak na mayroong mga nagal-inang ng 2 o 3 Ausia. Lahat, sa sandaling iyon, isang boses ang bumungad sa hangin. Lumingon ang lahat at tumingin sa langit. Isang berdeng ilaw ang lumitaw sa gitna ng hangin at nag-transform sa isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba. Ang matandang lalaki ay naglabas ng parang sage na aura, isang quasi-ancestral god. Nang maramdaman ang cultivation base ng matandang lalaki, hindi napigilan ni James na mapasigaw. Gaya ng inaasahan sa primeval age. Isang quasi-ancestral god ay lilito ng wala saan. Sa panahon ng Apocalypse, sila ay magiging walang kapantay na mga nilalang na madaling magwala sa universo. Welcome sa Path Sect. Bawat isa sa inyo ay nasa 3rd Consolidation ng Divine Rank. Samantala, ang ranggo na ito ay mayroon lamang 3 pwesto. Ang mga patakaran ng kompetisyon na ito ay simple. Papasok ka sa isang interdimensional realm at lalaban ng walang katapusang hanggang 3 na lang ang mananatiling nakatayo. Sa pagpasok sa interdimensional realm, durugan ang iyong token kung nasa panganib ang iyong buhay. At automatiko kang dadalhin pabalik dito. Lumakas ang boses ng matanda. Nang marinig ito, marami ang huminga ng malalim. Pagkatapos, ang matandang lalaki ay casual na kumaway.
At isang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga manggas, na bumubuo ng isang ilusyon na imahe. Sa pamamagitan ng imahe, makikita ang ilang bundok at ilog. Swoosh! Maraming tao ang umakyat sa langit at pumasok sa ilusyon na imahe at interdimensional realm. Ang tinatawag na interdimensional realm ay isang kaharian na nilikha ng napakalakas na mga figure. Sila ang nag-iisang tagapamahala ng mundong ito. Sumulyap si James kay Leticia sa tabi niya at sinabing, "Let's go. Damaykit ka sa akin at siguradong pasok ka sa top 3. Sa lakas ni James, madali siyang tumulong na makakuha ng pwesto para sa karagdagang tao sa kompetisyong ito. Nang marinig ito, excited na nagtanong si Leticia. "Talaga?" "Of course," sagot ni James. "Salamat." Kung gayon, puno ng pasasalamat si Leticia. Pagkatapos, umakyat sila sa langit at pumasok sa interdimensional realm. Isang kaharian na nilikha ng napakalakas na mga figure na may mga panuntunan at kaayusan. Ang kaharian ay karaniwang ginagamit ng kanilang mga alagad upang magsanay sa loob. Napakalaki ng interdimensional realm. Lumitaw si James sa isang bundok ng interdimensional realm. Bagamat napakalaki ng lugar, may bilyon-bilyong cultivator sa third consolidation ng divine rank na lumalahok sa kompetisyon. Kaya, ang mga numero ay makikita sa buong lugar. Malupit ang mga tuntunin ng kompetisyong ito. Bilyon-bilyong kalahok ang lalaban hanggang sa wakas upang makakuha ng lugar upang pagmasdan ang pamumulaklak ng sagradong pamumulaklak. Ang pagtatago ng sarili sa interdimensional realm ay walang saysay. Iyon ay dahil walang limitasyon sa oras sa interdimensional realm. At ang kontrol ng oras ay nasa kamay ng mga creator. Dahil nilikha nila ang mga patakaran. Natural nilang kinokontrol ang daloy ng oras. Lumipas man ang 10,000 taon dito. Ilang buwan na lang sana ang lumipas sa labas ng mundo. Sa sandaling lumitaw sina James at Leticia. Inatake sila. Swish! Isang materialized na sword energy ang dumaan sa kanila. Tingnan mo, sakto namang nag-react si Leticia at sumigaw. Pagkatapos, lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. At naglaslas siya, lumikha ng isang alon ng sword energy. Nagbanggaan ang sword energies. Boom! Agad na yumanig ang lupa. Habang ang kapangyarihan ng sword energy ay tumagos sa hangin. Nagsimulang magwatak-watak ang mga nakapaligid na bundok. Ang umatake ay isang sword cultivator. Nang makitang madaling harangin ni Leticia ang kanyang pag-atake, napagtanto niya na siya ay isang mahirap na karakter. Kaya naman, hindi na siya nagtagal at nagmamadaling tumakas. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Tumingin si Leticia kay James at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Bahagyang ngumiti si James at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Bumungad sa mukha ni Leticia ang realisasyon. At sinabi niya na may awkward na tingin sa kanyang mukha. "Nakalimutan ko na may taglay kang lakas na higit pa sa akin. Kung ganoon, bilasan natin at panasan ang lahat." Matagal nang hindi nagpakita ng lakas si James. Habang lumalawak, nakangiti niyang sinabi, "Pahiramin ko ang iyong espada." Inabot sa kanya ni Leticia ang kanyang espada. Ito ay isang pink na espada, kung saan nakasulat ang mga mahiwagang inscription na lumalaban sa espada. Ito ay isang imperial weapon. Ang imperial weapons ay itinuturing na napakabihirang sa panahon ng apocalypse. Gayunpaman, sa primeval age, ang imperial weapons ay matatagpuan kahit saan. Ang iyong sword path ay nasa third consolidation. Iniisip ko kung ano ang iyong pangunawa sa 5 dakilang kaharian ng espada. Tanong ni James habang hawak ang espada. Hindi masyadong sira, sa palagay ko. Ipinagmamalaki ni Leticia ang kanyang sarili. Matapos matutunan ang hindi mabilang na mga diskarte sa espada, pinagsama niya ang lahat ng ito at nakamit ang 3 consolidation. Dahil dito, napakataas ng kanyang pangunawa sa sword path.
Walang ideya si James kung anong antas ang sword path ni Leticia. Kahit na gusto niyang subukan ang mga bagay, sumuko siya sa pag-iisip. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang napakalakas na puwersa ang sumugod sa kanila. Inangat ni James ang kanyang ulo upang makita ang isang malaking palmprint seagull sa hangin. Kasing laki ng bundok, bumagsak ang palmprint seagull, na may dalang mapanirang kapangyarihan. Sinulyapan niya ang seagull ng palmprint at mahinang ngumiti. Pagkatapos, isang alon ng sword energy ang naganap at bumangga sa palmprint seagull. Agad na nabasag ang palmprint seagull. Sa di kalayuan, nagmamadaling tumakas ang isang lalaki matapos bumulwak ang isang subo ng dugo. Nanginginig ang katawan ni James. Hinabol niya ang lalaki. Sa susunod na sandali, sumulpat siya sa likod ng lalaki. Ang pink na espada na hawak niya ngayon ay nakasabit sa likod niya. Sa pagharap sa buhay na nilalang na ito, si James ay walang interes sa paggamit ng karahasan. Kung siya nga, hindi na nakatayo sa harapan niya ang tao. Umalis ka na habang kaya mo pa. Malamig niyang utos. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ng lalaki. Masyadong mabilis si James. Masyadong mabilis para mag-react siya. Paano naging posible ang bilis na ito para sa isang tao sa divine rank? Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay binasag niya ang kanyang token. Nawala sa interdimensional realm. Sumugod si Leticia kay James. Hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang magandang mukha. Habang sinabi niyang, napakabilis niyan. Kung inatake mo ako, malamang na namatay na ako bago pa man ako makalabas sa susunod kong galaw. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni James. Ang isang buhay na nilalang ng banal na ranggo na nakikipaglaban sa kanya ay walang kulang sa mapanukso. Isinasantabi ang kanyang pisikal na lakas. Kasama ang 10 Ausias na nag-iisa. Walang kalaban sa mga nasa divine rank na nararapat pansinin ni James. Maraming buhay na nilalang ang naninirahan sa bulubunduking ito. Bawat pagtatagpo sa pagitan nila ay humantong sa karahasan ng walang salitang binibigkas. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at naramdaman na mayroong hindi bababa sa 1,000 nilalang na nasa labanan. Ibinalik ni James ang espada kay Leticia. Kasunod nito, ipinatawag niya ang kanyang isip na magpakita ng isang flash ng sword energy sa kanyang harapan. Ang pagiging material na ito ng sword energy ay patuloy na lumawak. Naagad na naging isang espada hanggang sa 100 metro. Go! Now! Kamakaway ang kanyang kamay. Pinalutang sa hangin ni James ang 100 metrong espada. Sa sandaling ang espada ay lumipad sa kapaligiran. Ito ay walang tigil na lumawak, na bumubuo ng isang napakalaking espada na 10,000 metro ang haba. Ang 10,000 metrong espada na ito ay tumawid sa kawalan, na nagmumula sa isang kapangyarihan na nagpagapang ng laman. Dahil dito, naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa lugar ang nakakabagabag na kapangyarihan. Nanlamig sila sa lugar sa ilalim ng mapang epong kalikasan nito, na para bang ang anumang paggalaw ay magreresulta sa kanilang paghiwa-hiwalayan ng mahabang espadang ito na materialized mula sa divine energy. Natigilan si Leticia, at nagtanong, James, hindi maaaring totoo na naabot mo lang ang 2nd yugto ng divine rank. Hindi siya makapaniwala. Paano makakagawa ang isang tao sa antas na ito ng gayong nakakapangilabot na kapangyarihan? Gamit lamang ang kapangyarihan ng isang espada, nalampasan na niya ang pinakamataas na limitasyon ng divine rank. Kahit na ang isang quasi-emperor rank's first tribulation ay maaaring hindi makayanan ang kanyang pag-atake. Lahat, umalis na kayo kung wala kayong death wish. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa abot tanaw, na nag-uudyok ng takot sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa lugar. Matino nilang binasag ang kanilang mga token, nawala sa interdimensional realm, nang wala ng buhay na nilalang sa loob ng lugar.
Inimbak ni James ang mahabang espada na nagmula sa sword energy. Nag-thumbs up. Sinabi ni Leticia nang may pagkamangha. Nakakagulat iyan. Tumugon si James na may mahinang pag-angat ng kanyang mga labi. Ito ay ngunit ang dulo ng malaking bato ng yelo ng swordsmanship na naiintindihan niya. Kung hindi dahil siya ay may sariling mga alalahanin. Ang dami ng mga panlilinlang niya ay maaaring mapuksa ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa realm sa isang segundo. Gayunpaman, iyon ay nangangailangan ng paggamit ng curse magic. Noong siya ay nasa sementeryo, nagsaliksik siya ng curse magic sa hindi mabilang na taon. Lumawak ang kanyang pangunawa sa curse magic. Nilinang pa niya ang Dark Ausia sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Dark Scripture gamit ang curse magic. Hindi niya dapat basta-basta isagawa ang swordsmanship. Dahil lahat ng sword cultivator ng kasalukuyang panahon ay alam ang swordsmanship. Hindi yun ang kaso para sa curse magic. Dahil ang lihim na sining ng Ancestral Talisman Master ay karaniwang hindi itinuro sa mga tagalabas. Let's go! Sabi ni James na may mahinang ngiti. Ang hamon na ito ay parang bakasyon sa kanya. Walang buhay na nilalang sa kaharian ang maaaring makapinsala sa kanya. Natuwa si Leticia. Ang pagpapakita ni James ng kanyang kakilakilabot na kapangyarihan ay nangangahulugan na makapasok siya sa nangungunang tatlo at mapanood ang Sacred Blossom. Ang pinakamystical na bagay sa mundo. Sa tuwing may Sacred Blossom, isang makapangyarihang figure ang makakabisado ng isang signature martial arts skill. Siya ay same time na umaasa na sa pagkakataong ito ay kanyang pagkakataon na. Kung magtagumpay siya, ang pagkakaroon ng katanyagan sa mundo ay magiging walang katiyakan. Habang iniisip ito ni Leticia, lalo siyang nasasabik. Siya ay palaging naniniwala na siya ay may potensyal. Ang kulang na lang sa kanya ay isang pagkakataon. Ngayon na ang kanyang pagkakataon ay lumitaw. Siya ay determinado na maging isang magsasaka na ang pangalan ay laganap sa malayo at malawak. Bumilis ang tibok ng puso niya habang iniisip iyon. Hindi man lang na-pressure si James sa labanan sa pagitan ng divine rank sa pagkakataong ito. Sa buong paglalakbay na ito sa loob ng interdimensional realm kasama si Leticia. Gumawa siya ng isang napakalakas na aura na ang bawat buhay na nakasalubong niya ay masunurang umalis sa realm. Sa panlabas na kaharian, ang isang elder ng Path Sect ay matinding nagmamasid sa bawat pangyayari sa loob ng realm. Siya ay isang quasi-ancestral god na namamahala sa mga laban sa Third Consolidation ng Divine Rank. Nakatuon ang atensyon niya kay James. Ang batang ito ay napakaganda. Siguro kung kaninong alagad siya. Naisip ng matanda, na tinatawag na ex-Balang Darby. Sa kanyang sarili. Ang tagumpay ni James ay nagdulot sa kanya ng interes sa bata. Sa kanyang pananaw, siya ay dapat na isang disipulo ng isang napakalakas na figure, dahil hindi niya magagawang maglabas ng ganoong kalakas na aura. Gayunpaman, sumasalungat ito sa base ng paglilinang na sinuri niya bago sa yugto ng pagpaparehistro. Walang sinumang lumampas sa ikatlong yugto ng divine rank na dadalo sa isang labanan sa antas na iyon. Pinagmasdan niya ng husto si James. Napagtanto niya na ipinapalabas lamang ni James ang kanyang aura sa bawat pagkakataon sa halip na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan upang takutin ang ibang mga nilalang na palayo. Interesting, wika niya habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Ang batang ito ay dapat na lumalaban sa mga Grand Priest at Priestesses ng makapangyarihang mga sekta sa halip. Si James ay walang ideya na siya ay inoobserbahan. Hindi na ito ay magiging mahalaga sa kanya. Naglakbay siya sa kaharian. Itinaboy ang mga tao gamit ang kanyang aura. Tahimik na lumipas ang oras. At natagpuan ni James ang kanyang sarili sa kaharian sa loob ng isang dekada. Ang 10 taon sa loob ng realm ay hindi katumbas ng 10 taon sa panlabas na kaharian. Dahil ang oras dito ay kontrolado. 1 buwan lamang ang lumipas sa panlabas na kaharian.
Sa buong dekada na ito, hindi mabilang na mga nilalang ang naalis. Ilang daan na lang ang natitira mula sa unang pool na 1 bilyon. Nagkalat sila sa bawat sulok ng kaharian. Lahat sila ay mga kalaban na umabot sa ikatlong yugto ng divine rank. Gayunpaman, hindi nila aktibong inilantad ang kanilang mga sarili sa halip ay nagtago sa dilim. Naghihintay sila para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang napatayin ang iba upang sila ay makinabang sa huling panalo. Bahagyang nena si James ngayong 10 taon na siya sa kaharian. Tapusin na natin ito, bulong niya. Sa isang pagkurap, lumitaw ang kanyang katawan sa kalangitan ng realm. Ginamit niya ang soul power. Hinayaan ang power na kumalat sa buong kaharian. Dahil ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Ang kanyang kaluluwa na sumanib sa kanyang katawan ay nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Gamit ang soul power na kasalukuyang mayroon siya, ang pagsakop sa buong interdimensional realm ay isang madaling gawain. Gamit ang kanyang kaluluwa, malinaw niyang nakalkula kung gaano karaming mga buhay na nilalang ang nananatili sa kaharian. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang na nagtatago sa kaharian ang nakababahala na kapangyarihang ito na patungo sa kanilang daraanan. Na inaapi ang bawat isa sa kanila. Nakaramdam sila ng sobrang sakit na maging ang paghinga ay nahihirapan. Umalis ka hanggat kaya mo. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa tabi ng mga tainga ng mga buhay na nilalang na ito. Masunurin, lahat sila ay nagbasag ng kanilang mga token. Nawala sa kaharian. Napakabilis. Tanging sina James at Leticia lamang ang nanatili sa interdimensional realm. Bumaba mula sa langit ang katawan ni James. Paglapag niya sa lupa, nakangiti siyang tumingin kay Leticia. All done. Ngayon na tayong dalawa na lang ang natitira dito. Mapapanood na natin ang Sacred Blossom sakaling walang mangyari. Binalot ng pasasalamat ang magandang mukha ni Leticia. Lalong lumakas ang pagpapakita ng kapangyarihan ni James. Laking pasasalamat niya na hindi niya pinansin ang sinabi ng ama. Kung hindi, maaaring nawalan siya ng malaking tulong at kapalaran. Sheesh! Isang kislap ng liwanag ang lumitaw, na sinundan ng isang elder na humarap kay James. Kinilala ni James ang lalaki bilang ang quasi-ancestral god mula noon. Pagharap sa matanda, magalang na binati siya ni James. Hinaplos ni ex-balang Darby ang kanyang maputing balbas habang nakatingin kay James. With a simple glance, he said, "Very impressive, habang hindi mataas ang iyong ranggo. Ang iyong pisikal na lakas at soul power ay kapansin-pansin." Mapagpakumbaba na pinasalamatan ni James si ex-balang. Napakabait mong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay ang papuri ko. Tanong pa ni ex-balang. Gusto kong magtanong. Kung maaari, sino ang iyong mentor? Naniniwala si ex-balang na isang napakalakas na figure lamang ang makakapagdulot ng gayong disipulo na ang pisikal na lakas at kapangyarihan ng kaluluwa ay maihahambing sa 5th heaven ng Grand Emperor kahit na naabot lamang niya ang divine rank. Si James ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Isang figure na natutugunan lamang ng isa tuwing 10,000 taon. Sa pangkalahatan, ang ranggo at pisikal na lakas ng isang tao ay katumbas ng bawat isa. Kahit na ang pisikal na lakas ng isang tao ay bahagyang mas malakas. Walang masyadong malaking pagkakaiba kumpara sa sariling ranggo ng isang tao. Gayunpaman, sinalungat ni James ang pattern na ito. At napilitan si ex-balang na magtanong pa. Malungkot na sumagot si James. Hindi ako kabilang sa anumang sekta o landas. Isa lang akong rogue cultivator. Nang marinig ito, ang mga mata ni ex-balang ay kumikislap sa pananabik habang naglalakad siya patungo sa kanya at masigasig na nagtanong. Talaga? Oo, tumango si James. Hindi na naitago ni ex-balang ang malapad ng ngiti. Ngunit agad niyang napagtanto na masyado siyang casual at bumalik sa kanyang mabagsik na mukha.
Sinabi niya ng may seryosong tono. Ang Path Sect, habang hindi ito ang nangungunang sekta sa universo, ay numero 1 pa rin sa Cotton Realm. Pagmamay-ari din namin ang pinakamystical na Sacred Blossom sa universo. Naisipan mo na bang sumali sa Path Sect ko? Bahagyang nag-alinlangan si James. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Xbalanque ang kanyang panghihikayat habang sinabi niya, "Ipinapangako ko sa iyo na kapag sumali ka sa amin, maaari kang pumili ng sinuman bilang iyong guro." Tuwang-tuwa si Leticia na nakatayo sa tabi niya kaya nanginginig ang buong katawan. Bagamat hindi ang nangungunang sekta sa universo, ang Path Sect ay isa sa pinakamakapangyarihang network sa lahat. Salamat sa Sacred Blossom. Ang Path Sect ay nagkaroon ng maraming ugnayan sa iba pang mga sekta. Sa sandaling sumali sila, maaari lamang magkaroon ng exponential success sa unahan nila. Hinatak niya ang manggas ni James. Senyales sa kanya na tanggapin ang imbitasyon para hindi niya palalampasan ang pambihirang pagkakataong ito. Alam ni James na napakalakas ng Path Sect, ngunit wala siyang planong sumali sa anumang sekta. Sa pundasyon na mayroon siya, hindi niya kailangang sumapi sa anumang sekta. Kailangan lang niya ng panahon para maging isang kagalang-galang na makapangyarihang figure. Maraming salamat sa iyong imbitasyon. Ngunit wala akong planong sumali sa anumang sekta sa ngayon. Magalang niyang pagtanggi. Ayaw mo na bang pag-isipan pa? Determinado si Xbalanque at hinikayat pa. Basta sumapi ka sa Path Sect at naging alagad namin. Mapapanood mo na ang Sacred Blossom mula ngayon. Kahit sa panahon ng pagkalanta ng Sacred Blossom, papayagan kang manood. Ang pagkahinog ng Sacred Blossom ay magbubunga ng 10,000 mga landas. Ang kanilang mga marka ay may iwan sa paligid. Sa gayon ay magiging pinakamahusay na lugar upang maunawaan ang landas. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Muling tinanggihan ni James ang alok. Nang hihinayang sinabi ni Xbalanque, "Since you insist, then never mind. Ngunit kung magbago ang isip mo sa hinaharap, palaging sasalubungin ng Path Sect ang iyong pagdating." Alam ni Xbalanque na si James ay isang henyo. Isang tunay na henyo. Hindi nagtagal at kumalat ang pangalan ni James sa buong universo bilang ang pinakakakilabot at may talento na makapangyarihang figure sa kanilang lahat. Kahit na tumanggi si James na sumali sa Path Sect, ang mga mata ni Leticia ay nakatuon pa rin sa Xbalanque. Puno ng pag-asa. Ang 3 ausia na kanyang nilinang ay sapat na para maging kwalipikado siya para sa anumang sekta sa universo at maging alagad ng Super Orthodox faction. Gayunpaman, ang proseso ng pagpili upang maging mga inner disciples ng mga makapangyarihang figure ay mas mahirap. Dahil limitado ang kanilang enerhiya, napakahigpit nila sa pamantayan ng kanilang mga alagad. Tumingin siya kay Xbalanque at umaasa na nagtanong, "Would I do?" Ako ay isang taong nagel-inang ng 3 ausia. Dahil isa rin akong puwersa na dapat isaalang-alang. Maaari ba akong sumali sa Path Sect? Malinaw na sabik siyang maging bahagi ng sekta. Tiningnan siya ni Xbalanque at nagtanong, "Nakapagtanim ka na ng 3 ausia?" "Oo," seryosong sagot ni Leticia. Hinahaplos-haplos ni Xbalanque ang kanyang puting balbas habang nagsasalita. Sinasabing, nakakahanga. Gayunpaman, ang susunod nating petsa ng favor recruit ng alagad ay nasa 30,000 taon pa. Kung gusto mo talagang sumali sa Path Sect, pumunta ka. Mapapasok ka na ng sinumang elder sa sekta ngayong nalinang mo na ang 3 ausia. 30,000 taon. Hindi maitago sa kanyang mga mata ang kanyang pagkabigo. Akala niya sa 3 ausia na nakuha niya. Ililibre siya ng sekta sa buong proseso ng recruitment. Ayaw niyang maghintay ng ganoon katagal. Ngunit dahil sinabi iyon ni Xbalanque, hindi na siya nagpatuloy. Bagkus ay sumagot ng nakangiti. "Sige, pagkatapos ay darating ako sa isa pang 30,000 taon.
Marahang tumango si Exbalank. Habang nakatingin sa dalawa, sinabi niya, ngayong kayong dalawa na lang ang natitira sa interdimensional realm. Batay sa mga patakaran, pareho kayong qualified na panuulin ang Sacred Blossom. Maraming salamat. Pasasalamat ni Leticia, sabi ni Exbalank. Umalis na tayo. Kasunod nito, sabay wave ng kanyang kamay. Umalis sina Leticia at James sa realm. Ang dalawa ay namumukod tangi sa milyon-milyong buhay na nilalang. Kaya iginawad ang upuan upang panuurin ang Sacred Blossom. Pagkatapos nilang lisanin ang realm, ang dalawa ay inayos na manirahan pansamantala sa Path Sect hanggang sa mamulaklak ang blossoms. Ang Path Sect ay isang burol. Sa tuktok ng burol, maraming independenteng mga gusali na partikular na itinayo ng sekta upang pagmasdan ang mga figure na dumarating upang panuurin ang blossom bawat taon. Nagkamit din sina James at Leticia ng isang chateau na may hardin. Habang si James ay nakaupo sa isang upuan sa hardin, ang labis na kagalakan ni Leticia ay labis na nagsasayaw. James, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong panuurin ang Sacred Blossom. Tiyak na pahahalagahan ko ang pagkakataon at sasamantalahin ang pagkakataon na maunawaan ang higit pang mga pamamaraan ng paglilinang. Na mabuo ang aking reputasyon sa malayo at malawak na lugar. Ito ang hinihintay ni Leticia sa lahat ng ito. Siya ay nagtrabaho ng gusto para sa araw na ito na dumating. Nakangiting sabi ni James, na nakaupo sa tabi niya. Kung gayon, dapat batiin muna kita. Umupo si Leticia sa tabi niya. Ang kanyang kaibig-ibig na mukha na kasing pula ng isang kamatis. Tama, may naalala si James at nagtanong. May tinatawag bang Thea Callahan sa mundong ito? Dumating si James sa primeval age para hanapin si Thea. Ang mga ancestral gods ng age na ito ang nag-alis ng ilan sa kaluluwa ni Thea at ginamit ito para gawin ang ancestral god rank elixir. Nangangahulugan ito na si Thea Callahan ay dapat na isang napakalakas na figure. Kung hindi, ang mga labi ng kanyang kaluluwa ay hindi magiging karapat dapat na maging bahagi ng elixir. Thea Callahan, hindi, wala akong narinig tungkol sa kanya. Pag-iisip ni Leticia at sinabi, masyadong malaki ang mundong ito. Palaging may posibilidad na mayroong isang makapangyarihang figure na hindi ko alam. Siguro hindi man lang siya tinawag na Thea Callahan. Sabi ni James, si Thea Callahan ay reinkarnasyon lamang ng isang kaluluwa. Ang nakaraang buhay ni Thea, o ang kanyang orihinal na sarili, ay maaaring hindi man lang matawag na ganoon. Hindi alam ni James kung ano ang tawag doon. Sigurado siya na kung may drawing siya kay Thea, baka makilala siya agad ni Leticia. Agad siyang naglabas ng papel na pera sa Celestial Abode at gumuhit ng larawan ni Thea bago ibigay kay Leticia. Tinanong niya, nakita mo na ba siya dati? Tinanggap ni Leticia ang larawan at pinagmasdan ito. Kaagad, nabigla siya sa kanyang buhay. Hindi ba ito si Bria Callahan? Bria Callahan. Natigilan si James at nagtanong. Kilala mo ba siya? Ibinalik ni Leticia ang larawan kay James at sinabing, kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala. Tanong ni James, sino ito, Bria Callahan? Ipinaliwanag ni Leticia, maraming makapangyarihang pamilya sa universo, at kabilang sa kanila ang mga kalalhan, na ilan sa mga pinakakilalang pamilya sa mundong ito. Si Bria Callahan ay talagang isang makapangyarihang figure. Bilang isang Kylem ancestral god, isang hakbang na lang siya para maging isang macrocosm ancestral god. Ayon sa rangkang ng lakas, nasa top 10 siya sa universo na ito. Nakinig ng mabuti si James. Pagkarinig nito, sigurado na siyang si Bria Callahan ang nakaraan at orihinal na sarili ni Thea. Nangungunang sampung ng sansinukob na ito. Sounds impressive, bulong ni James. Kung siya ay pumunta sa Callahans at inangkin na siya ang asawa ni Bria, malamang na siya ay bagbog sa isang pulpol.
Ngayon, hindi siya dapat magmadali. Ngayong alam na niya ang kinaroroonan ni Thea. Mas naging madali na ang lahat. Saang kaharian matatagpuan ang mga kalahan? Tanong ni James. Sinabi ni Leticia, Donut sa banal na dimensyon ng human realm. Oh, sabi ni James. Bakit? Tumingin sa kanya si Leticia at nagtanong. Kilala mo siya. Paano ko ilalagay ito? After some thought, James said, katulad mo. Kilala ko siya, pero malamang hindi niya alam ang tungkol sa akin. James, sabi ni Leticia na may seryosong tingin. Bria Callahan is a stunning beauty well-renowned throughout the world. Hindi lang iyon, nagtataglay siya ng walang kapantay na lakas. Dahil dito, marami siyang manliligaw na humihiling ng kanyang kamay sa kasal. Wala kang pagkakataon. Masasabi ni Leticia na may crush si James kay Bria. Nanatiling tahimik si James habang pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Nag-iisip siya ng paraan para lapitan si Bria at sabihin dito na asawa niya ito. Hindi lang iyon, nagkaroon pa sila ng 2 anak na babae at 1 lalaki. Matapos ang isang buong araw, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya at itinago ang larawan. Naniniwala siya na kakailanganin niyang makakuha ng lakas na katumbas ni Bria bago niya ito tanggapin. Kailam Ancestral God, naikuyong ni James ang kanyang mga kamao at bamulong ng may matatag na determinasyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Isang araw, tatawid ako sa Ancestral God rank at magiging Kailam Ancestral God. Walang ideya si Leticia kung ano ang ibinubulong ni James. Hindi siya nagtanong. Umupo si James sa upuan. Pagkatapos ng isang malalim na pagmumuni-muni sa isang buong araw, huminga siya ng malalim at tumingin kay Leticia. Nakangiting nagtanong, Leticia, ano ang layunin mo sa paglilinang? Natigilan si Leticia at sinabing, ako, para maging isang kilalang figure. Siyempre, iyan lang. Ano pa? Ibinalik ni Leticia ang tanong. Ano ka naman, James? Ako. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, sa simula, ito ay upang protektahan ang aking tinubuang bayan. Pagkatapos, gusto kong matiyak na mananatiling ligtas ang aking pamilya. Ngayon, gusto ko lang mahanap ang mahal ko. Ngayon, wala nang ibang hinihiling si James. Inaasahan lang niyang mahanap si Thea at mailigtas si Winnie na natrap ng Heavenly Path. Una, gayunpaman, kailangan niyang tumawid sa Macrocosm Ancestral God rank o maging controller ng Heavenly Path. Anuman ang landas na kanyang tahakin, ito ay magiging lubhang mahirap. Napatigil si Leticia sa sinabi ni James. Hindi niya inaasahan na isa itong lalaking may kwento. Pagkatapos, nanatili ang 2 sa looban at naghintay. Patuloy na ginamit ni James ang dark power para sugpuin at pasiglahin ang mga sugat ng Heavenly Path sa loob ng kanyang katawan. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng pamumulaklak ng sagradong pamumulaklak. Kumatok, 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 may kumatok sa pinto. Nagmamadaling tumayo si Leticia at sumugod sa pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang disipulo ng Path Sect na magalang na nagsabi. Ang sagradong pamumulaklak ay malapit ng mamulaklak. Ipinadala ako ng sect elder dito upang ipaalam sa iyo na nagsimula na ang pagpasok. Ang mga nakapanood ng Sacred Blossom ay ang mga elite ng mga elite. Kaya, ang alagad ay kumilos ng labis na magalang kay Leticia. Sige, sandali lang. Pagkatapos, lumingon si Leticia at tinawag si James. James, araw na ngayon. Tumigil si James sa paglilinang at tumayo. Pagkatapos mag-inat, naglakad siya papunta sa kanila. Sa patnubay ng alagad, umalis ang 2 sa bundok at nagtungo sa kailaliman ng bundok. Pagdating nila sa dulo ng bundok, biglang lumitaw ang ambon. Ito ay isang super formation. Ginabayan ng alagad ang 2 sa ulap. Matapos tumawid sa ambon,
Isang mahiwagang tanawin ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang kakaibang kababalaghan ang nagaganap sa harap ng kanilang mga mata sa kalagitnaan ng hangin. Isang usbong ang nag-ugat sa kalangitan, na nagliliwanag ng makulay na liwanag at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Ang usbong ay malapit ng mamukadkad. Samantala, maraming upuan ang available sa venue. Dinala ng disipulo sina James at Leticia sa isang rehiyon na malayo sa usbong ang panlabas na gilid ng mga upuan at ipinaalala sa kanila. Ito ang magiging mga upuan ninyo. Ang Sacred Blossom ay ganap na mamumulaklak sa loob ng 3 buwan. Mula sa pamumulaklak hanggang sa pagkalanta, mangyaring huwag gumawa ng kaguluhan upang hindi makagambala sa iba. Got it? Excited na sabi ni Leticia bago umupo. Sumunod naman si James. Samantala, tumalikod ang alagad para umalis. Samantala, maraming tao ang dinala sa kani-kanilang upuan. Pinagmasdan ni James ang paligid. Maraming tao sa lugar, at ang kanilang mga upuan ay nahahati sa mga rehiyon. Ang lugar sa harap ay kung saan ang Sacred Blossom ay maaaring makita ng malinaw. Samantala, hindi niya lubos na nasal-ayan ang Sacred Blossom mula sa kanyang upuan. Malaki ang interes ni James sa pagtingin sa sagradong pamumulaklak. Gusto niyang malaman kung gagawin ng Sacred Blossom ang iba't ibang landas sa sandaling ito ay mumulaklak. Nakakahiya na makita niya ang buong Sacred Blossom. Siguradong hindi maganda ang upuang ito. Ha! Hindi nasisiyahan si James. Sabi ni Leticia, magpasalamat ka, James. Isang beses lang namumulaklak ang Sacred Blossom sa bawat panahon. Sa bawat pagkakataon, ang mga upuan ay magiging limitado. Magpasalamat ka may upuan ka pa. Itinuro niya ang pangunahing rehiyon sa harap nila at sinabing, ang rehiyon sa harapan ay nauuna sa makapangyarihang mga figure ng universo. Kahit na sila ay abala sa ibang mga bagay at hindi makapunta. Ang mga upuan ay hindi bukas para sa sinuman. Bulong ni James. Dahil ang daming bakanteng upuan. Bakit hindi nila ito buksan sa publiko? Ito ay sobrang nakakalito. Sabi ni Leticia. Iyon ay dahil ang mga upuang iyon ay nabibilang sa mga makapangyarihang tao tulad ng Ancestral Sword Master at ang Ancestral Talisman Master bilang default. Kahit na wala sila, hindi nila ibibigay ang mga upuan sa iba. Sila ay mga palatandaan ng awtoridad at kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sige, kung ganoon, napabuntong hininga si James. Dahil rules ang rules. Wala siyang planong guluhin ang kaayusan. Bukod dito, wala siyang lakas para gawin iyon. Nang maramdaman niya ang rehiyon, napagtanto niyang mayroong napakalakas na enerhiya dito. Bukod doon, may mga mahiwagang sigil shard sa hangin na lumilitaw at naglalaho. Paliwanag ni Leticia, kapag namumulaklak ang Sacred Blossom, iba't ibang path ang isasagawa. Ang kapangyarihan ng paths ay mananatili sa espasyong ito at bubuo ng mga natatanging sigil shards. Ito ang perpektong lugar upang maunawaan ang mga landas. Kahit na hindi mamumulaklak ang sagradong pamumulaklak. Maraming makapangyarihang figure ang magtitipon dito upang maunawaan ang mga landas. Kaya marami kang mawawala sa pamamagitan ng pagtanggi sa alok na sumali sa path sect. Ganoon ba? Napakamot sa ilong si James. Oo, tumango si Leticia. May panahon pa bago mamulaklak ang sagradong pamumulaklak. Kaya, umupo si James sa isang lotus na posisyon sa kanyang upuan at nakipag-usap kay Leticia. Itinuro ni Leticia ang isang matandang lalaki sa isang upuan sa gitna ng hangin at bamulong. Iyan ang Ancestral Talisman Master. Isa siya sa pinakamakapangyarihang figure sa universo. Dapat nasa top 5 ang lakas niya. Ang Ancestral Talisman Master. Natigilan si James. Nakita na niya noon ang Ancestral Talisman Master. Noon, nang makuha niya ang Imperial Jade Seal ng Sangria, binuksan niya ang space-time portal at nakipag-usap sa kanya.
Walang ideya si James kung iyon ay isang mensahe mula sa Ancestral Talisman Master mula sa nakaraan o na siya ay naglakbay sa Primeval Age. Noon, habang sinusubukan niyang makita ang hitsura ng Ancestral Talisman Master, mas malabo ang kanyang hitsura. Ngayon, tinitigan niya ang Ancestral Talisman Master, na nakasuot ng itim na damit, mula sa likuran. Kahit na gusto niyang gamitin ang Divine Sense para makita ang kanyang hitsura. Kakaiba ang espasyo rito, dahil hindi magamit ang kanyang Divine Sense. Hindi niya makita ang hitsura ng Ancestral Talisman Master. Bulong ni Leticia, sa universo na ito, si Hadad Theophanes ang numero 1 figure. Kung tungkol sa mga numero 2 hanggang 5, iyon ay hanggang sa debate. Iyon ay dahil hindi pa sila tunay na nag-away sa isa't isa noon. Gayunpaman, nagawang suriin ng ilang analyst ang kanilang ranggo batay sa kanilang mga resulta ng labanan. Isa sa mga pinakakilala ay si Radomir Theophanes, isang inner disciple ni Hadad. Bilang isang Kylem ancestral god, kinokontrol niya ang heavenly path at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos, nariyan ang Ancestral Talisman Master. Sinulyapan niya ang Ancestral Talisman Master at tuwang-tuwang sinabi, "Sa palagay ko ay hindi nawala ng kabuluhan ang paglalakbay ko rito." Sunod sa listahan ay ang Ancestral Sword Master, na kumokontrol sa Mount Sword God. Ang lugar na pupuntahan natin. Huwag nating kalimutan ang tungkol sa Ancestral Elixir Master, ang primogenitor ng lahat ng alchemist, at ang Ancestral Needle Master, na parehong nasa top 5. Ang mga makapangyarihang figure na ito ay nasa tuktok ng Kylem Ancestral God rank. Ang rankang na ibinigay ko ngayon ay wala sa anumang pagkakasunod-sunod. Nga pala, bahagyang tumango si James. Ang mga bilang na ito ay tiyak na nasa nangungunang 5. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng higit sa 5 tao sa listahan kung mayroong opisyal na ranggo. Bukod doon, mayroong 5 ancestral masters ng langit at lupa na kumokontrol sa 5 elemento ng Genesis. Dapat nasa top 10 sila. Gayun din, kabilang din si Brie Callahan sa nangungunang 10 kalaban. Sa anumang kaso, lahat sila ay nasa tuktok ng Kylem Ancestral God rank at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging isang macrocosm Ancestral God. Nang marinig ito, napakamot si James sa kanyang ilong. Ang mga figure na ito ay tila may kaugnayan sa kanya sa ilang mga paraan. Nakuha niya ang mana ng Ancestral Sword God at ng Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos, nakuha niya ang Jade Seal na nagdala ng curse magic mula sa Ancestral Talisman Master. Kasunod nito, nakuha niya ang Ancestral Elixir Masters Crucifer and Exalter. Huli ngunit hindi bababasa. Nakuha niya ang 5 elemento ng Genesis mula sa 5 Ancestral Masters. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo may tiwala si James sa kanyang sarili. Bumulong siya. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ako ng ganoong kalapit na relasyon sa mga makapangyarihang tao na ito? Sa sandaling iyon, dinala ng isang alagad ang isang babae sa gitnang rehiyon. Nang makita ang babae, natigilan si James. Melinda, tawag niya. Inaakay ng isang alagad ang isang babae sa kanyang upuan sa daanan bago si James. Bata pa ang babae, mga 20 taong gulang. Nakasuot ng pink na damit. Inilabas niya ang aura ng isang dalisay at inosenteng binibini. Agad siyang nakilala ni James. Siya si Melinda Theophanes. Nang makitang may faux pas si James, sinulyapan siya ni Leticia at nagtanong, "Kilala mo siya?" Nang marinig na may tumatawag sa kanya, lumingon si Melinda at sinalubong si James. Titig, tumigil siya saglit at nag-isip. Nang mapagtantong hindi ito kilalang tao, hindi niya pinansin si James at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa ilalim ng patnubay ng disipulo, dumating si Melinda sa gitnang rehiyon.
kung saan makikita niya ang buong sagradong pamumulaklak. Huminga ng malalim si James. Hindi niya akalain na makakaharap niya si Melinda dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Melinda. Sa katunayan, kilala niya ito. Gayunpaman, tila, ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Melinda. Nang maalala ni James ang kakaibang kilos ni Melinda, napakamot si James sa kanyang ilong at bumulong. Maaaring may mangyari sa ating dalawa. Tapos, tumawa siya ng malakas. Anong problema, James? Tanong ni Leticia. Wala lang. Inayos ni James ang sarili at nakangiting sinabi. Nakikita mo ba ang babaeng iyon na nakapink na damit? Oo, may problema ba? Tanong ni Leticia. Sabi ni James. Hindi siya ordinaryong babae. Ang kanyang pangalan ay Melinda Theophanes. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Hadad Theophanes, ang pinuno ng Sansinukob. Bilang prinsesa ng Mount Heavenly Path, siya ay isang taong may mataas na katayuan. Ganoon ba? Napatingin si Leticia kay James ng kakaiba. Kailan pa nagkaroon ng anak na babae ang Macrocosm Ancestral God? Bakit wala siyang narinig na tsismis noon? At saka, paano nalaman ni James na anak siya ng Macrocosm Ancestral God? Nagkakilala ba sila? Kilala mo siya? Naguguluhang tumingin siya kay James. Napangiti si James. Paano niya ito ipapaliwanag? Nakilala niya si Melinda hindi sa ganitong edad kundi sa malayong hinaharap. Gayunpaman, hindi siya nakilala ng Melinda sa ganitong edad. Noon, tinanong niya siya tungkol sa mga pangyayari sa primeval age. Ngunit tumanggi itong sagutin siya. Ano kaya ang magiging relasyon niya kay Melinda sa ganitong edad? Ano ang magiging papel niya? Sinubukan ni James na maramdaman ang ranggo ni Melinda. Dahil hindi sinasadya ni Melinda na itago ang kanyang ranggo, napagtanto ni James na siya ay isa lamang quasi-emperor sa Ninth Tribulation. Kailangan pa niyang tumawid sa Grand Emperor rank. Sa kanyang pagkakaintindi, tumawid si Melinda sa Ancestral God rank sa Primeval Age. Lumilitaw na dumating siya sa isang yugto ng panahon na medyo malayo sa kanyang muling pagkakatawang tao. Sa puntong ito ng oras, si Radimir ay hindi pa naging Macrocosm Ancestral God. Ipagkanulo ang Mount Heavenly Path, at mas produce Heaven's Adjudicators para tanggalin ang kanyang mga kalaban sa politika. Ang mga ancestral gods ng human race ay hindi pa nakakabangon sa mga sandata. Dapat mayroong ilang oras na natitira bago ang pagkamatay ng edad na ito. Dahil nandito si Melinda, gusto siyang puntahan ni James at batiin. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Melinda. Kung siya ay kumilos ng walang ingat, siya ay tretuhin bilang isang baliw. Bukod dito, bilang anak ng Macrocosm Ancestral God, malamang na mayroon siyang makapangyarihang mga bantay malapit sa kanya. Kung lalapitan siya ng walang anumang babala, maaari siyang mapuksa ng mga bodyguard na nakatago sa mga anino. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. James! Boses ni Leticia. Inayos ni James ang sarili at nagtanong. Ano ang mali? Tumingin sa kanya si Leticia at nagtanong. Sino ka? Saan ka nagmula? Mukhang marami kang kwento. Ahem. Napakamot ng ulo si James. Hindi mo maintindihan. Isa lang akong ordinaryong tao. Pagkatapos, tumayo siya at nagtungo sa gitnang rehiyon. Anong ginagawa mo, James? Sinubukan siyang pigilan ni Leticia. Manatili. Pagkatapos magsalita, dir-diretsyong naglakad si James. Well, hindi maglalakas loob si Leticia na gumalaw kahit nawala si James. Mga tagubilin, mga kababalaghan lang ang nakarating sa lugar na ito. Bukod doon, maraming Grand Priest at Priestesses ng ilang napakalakas na sekta dito. Hindi niya kayang saktan ang mga ito. Napagtanto ni James na ang lugar na kinaroroonan ni Melinda, malapit sa Ancestral Talisman Master, ay nasa parehong lugar. Ang lugar ay matatagpuan sa itaas ng Sacred Blossom.
Kaya ang kabuuan ng blossom ay makikita mula doon. May humigit kumulang 1,000 upuan sa lugar. Gayunpaman, karamihan sa mga upuan ay walang laman. Lumitaw sa ibaba. Tumalon si James at lumipad patungo sa gitnang lugar. Sa susunod na sandali, nagpakita siya doon. Pagkatapos, inilibot niya ang tingin sa paligid. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 100 buhay na nilalang sa gitnang lugar. Naramdaman ni James na ang aura ng daang buhay na nilalang ay lubhang nakakatakot. Dapat sila ay nasa ancestral god rank. Huff! Huminga ng malalim si James. At mukhang nabigla siya. How terrifying! Hindi ko inaasahan na ang primeval age ay magkakaroon ng napakaraming masters. Sakto namang lahat ng nandoon ay nakatingin kay James. Lahat sila ay pinanood siyang umalis sa kanyang upuan at pumunta sa gitna. Ang eksena ay nagulat sa lahat ng mga powerhouse at ilang mga magsasaka na naruroon. Sino yan? Hindi ba niya alam na ang mga upuan sa gitnang lugar ay naayos na at ang bawat upuan ay kumakatawan sa isang powerhouse? Hindi alam ng brat na ito kung saan siya nakatayo. Maraming tao ang nag-aalala para kay James. Bagamat walang mga bodyguard dito, lahat ng nabubuhay na nilalang ay sumunod sa mga patakaran. Matapos maipakita sa kanilang mga upuan, hindi sila nang ahas na gumalaw. Kahit na sila ay mga ancestral gods. Natatakot sila na baka masaktan nila ang ibang mga powerhouse nang hindi nila nalalaman at mapatay. Samantala, diretsyong naglakad si James sa gitnang lugar. Masyado siyang matapang. First time ni James dito kaya wala siyang alam sa rules. Pumunta siya sa harap ng gitnang lugar kung saan naroon ang ancestral talisman master. Para naman kay Melinda, isang upuan lang ang layo niya sa ancestral talisman master. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dumating si James sa upuan sa harap ni Melinda at ng ancestral talisman master. Mula sa upuang ito, makikita ang buong sacred blossom. Matapos masulyapan ang sacred blossom na hindi pa namumulaklak, lumingon siya para tingnan ang ancestral talisman master. Ang ancestral talisman master ay isang elder. Mukhang nasa 60s na siya. Ang itim na robe na suot niya ay nagpaganda sa kanya. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata na para bang hindi siya interesado sa labas ng mundo. Siya ang ancestral talisman master. Ungol ni James. Pagkatapos, lumingon siya kay Melinda, na nasa kabila. Sa pagkakataong ito, kakaibang tinatitigan siya ni Melinda gamit ang malalaking mata nito. Napaka-generously. Umupo si James sa upuan sa harap niya. Sa sandaling siya ay umupo. Isang sinag ng nakakatusok na puting liwanag ang sumabog mula sa upuan. Nasinundan ng isang nakakatakot na sword energy. Ang enerhiya ay nagpalipad sa katawan ni James sa hangin bago bumagsak ng husto sa lupa. Anong nangyari? Awkward na bumangon si James sa lupa at sinilip ang upuan sa harap niya. Ang upuan ay mukhang normal. At ito ay walang kakaiba. Gayunpaman, nang maupo siya sa upuan, isang nakakatakot na sword energy ang sumambulat. Medyo matapang ka. Tumingin si Melinda kay James at ngumiti. Alam mo ba kung kaninong upuan ang inuupuan mo? Tumawa si James. Who cares? Hanggat wala siya, pwede akong umupo dito. Habang nagsasalita siya, umupo ulit siya. This time, naging maingat na siya. Sinubukan niyang pigilan ang sword energy mula sa upuan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan. Pagkaupo niya, sumambulat ang sword light mula sa upuan. Gayunpaman, handa na siya sa pagkakataong ito. Kaya hindi siya naitulak palabas ng upuan. Pinalibutan siya ng hindi mabilang na sword energy, na nagpapalabas sa kanya nakahanga-hanga. Ito ang ancestral sword masters. Nagsalita si Melinda ngunit hindi siya nakatapos ng pagsasalita. At nakanganga ang kanyang bibig. Paanong nangyari ta? Natigilan siya. Sa sandaling ito,
Dahan-dahan ding binuksan ng Ancestral Talisman Master ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya si James, na nakaupo sa upuan ng Ancestral Sword Master, na may gulat na ekspresyon. Samantala, ang mga powerhouse, na pumasok sa venue at naghihintay sa pamumulaklak ng Sacred Blossom, ay nagulat lahat. Iyon ang upuan ng Ancestral Sword Master. Noong nakaraan, tuwing pumupunta rito ang Ancestral Sword Master, doon siya uupo. At hindi lang ito isang beses. Kahit na ang Ancestral Sword Master ay nawala sa maraming pagkakataon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maupo sa kanyang upuan. Iyon ay dahil dapat tiisin ng isang tao ang panggigipit ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master kapag nakaupo. Ngayon, isang binata ang nakaupo sa upuan ng Ancestral Sword Master. Ha! Isang kaguluhan ang biglang lumitaw sa paligid ng Sacred Blossom. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay hinuhulaan ang pagkakakilanlan ni James. Hindi alam kung gaano kadalas wala ang Ancestral Sword Master para tingnan ang Sacred Blossom. Gayunpaman, palaging walang laman ang kanyang upuan. Sa napakaraming pagkakataon, walang nang ahas na maupo sa kanyang upuan. Una, walang makakaupo dito. Pangalawa, walang nang ahas na umupo dito. Ngayon, isang binata ang nakaupo sa upuan ng Ancestral Sword Master, at nagawa niyang labanan ang pressure ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Sa ilang sandali, maraming mga powerhouse ang naghuhula tungkol sa pagkakakilanlan ni James. Maaari ba siyang maging isang bagong inner disciple? Marahil nga. Tanging sa pagiging inner disciple ng Ancestral Sword Master at pagkakaroon ng kanyang pahintulot ay makakaupo siya roon. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga talakayan. Kahit si Melinda ay nag-isip na si James ay isang inner disciple ng Ancestral Sword Master. Hindi niya maiwasang magtanong, kailan ka kinuha ng Ancestral Sword Master bilang kanyang disipulo? Bakit walang balita tungkol dito? Ang Ancestral Talisman Master, katabi ni James, ay hindi na interesado sa mga nangyayari pagkatapos masulyapan si James. Pumikit siya at nagpatuloy sa paghihintay sa simula ng Sacred Blossom. Nakaupo sa upuan ng Ancestral Sword Master. Naramdaman ni James na nilalamon siya ng Sword Energy. Ang Sword Energy ay hindi pag-alit sa kanya. Ang Sword Path Energy ay pumasok sa kanyang katawan at pinasigla ang Sword Path Ausia sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang Sword Path Ausia ay tila sumisipsip ng Sword Path Energy. Sa sandaling iyon, nahulog si James sa isang misteryosong estado. Sa isang ulirat, isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang figure ay nag-interpret at nagtuturo sa Sword Path. Naliwanagan si James. Parang lumipas ang mga oras. Pero sa totoo lang, minuto lang ang lumipas. Nagkaroon siya ng breakthrough. Naabot na ni James ang ikatlong consolidation. At nadagdagan ang kanyang pangunawa sa Sword Path. Matapos mawala ang figure sa kanyang isipan, nagising siya mula sa mahiwagang estado. Nang maramdamang naabot na niya ang ikatlong consolidation, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Kakaiba, hindi lang ako nakaupo sa lugar na inuupuan noon ng Ancestral Sword Master. Ngunit nadagdagan din ang pagkaintindi ko sa Sword Path. Sa isang sandali, narating ko na ang susunod na consolidation. Hindi nakakagulat na siya ang nangungunang powerhouse sa panahong ito. Kalahati. Napakalakas niya. Habang si James ay nakikipag-ugnayan sa isang big shot, mas naramdaman niyang mababa ang kanyang cultivation base. Hindi masama. Sa upuan sa tabi niya, ngumiti si Melinda. Hindi ko inaasahan na mauunawaan mo ang Sword Path at maabot mo ang ikatlong consolidation sa sandaling maupo ka sa upuan. Pagtingin kay Melinda, ngumiti si James. Salamat sa papuri mo. Wala lang. You have always been outstanding. Nagtanong si Melinda, nga pala, ano ang relasyon mo sa Ancestral Sword Master?
Alam kong hindi ka niya inner disciple dahil kung ikaw ang inner disciple niya. Hindi mo na mauunawaan ang sword path sa sandaling umupo ka sa kanyang upuan. Napangiti si James. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ang kahalili ng Ancestral Sword Master. Gayunpaman, dahil hindi siya ang inner disciple ng Ancestral Sword Master, hindi siya nakatanggap ng anumang patnubay mula sa kanya. Kaya hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili. Sa oras na ito, isang matanda ang nagmamadaling lumapit. Ang matanda ay lumilitaw na nasa dekada 80. Nakasuot siya ng kulay abong balabal at may aura ng isang cultivator na may pag-aalalang ekspresyon. Tumayo siya sa harapan ni James at tumingin sa kanya bago sumimangot. Anong ginagawa mo? Ito ang upuan ng Ancestral Sword Master. Paano ka uupo dito? Bumangon ka. Ang elder ay ang kasalukuyang sect leader ng Path Sect. At ang pangalan niya ay Xavier Darius. Kahit na siya ay isang ancestral god, siya ay isa lamang mystical ancestral god. Walang pakialam na tugon ni James. Hindi pa dumarating ang Ancestral Sword Master. Kaya bakit hindi ako maupo dito? Wala namang laman. Sayang naman kung walang uupo dito. Nagsalita si Melinda, sect leader. Don't worry, kung makakaupo siya sa upuang ito. Ibig sabihin ay natanggap na niya ang pahintulot ng Ancestral Sword Master. Kung hindi, hindi siya makakaupo rito. Tapos, tumingin si Xavier kay James. Nararamdaman niya ang cultivation rank ni James at hindi niya maiwasang matigilan habang nakasulat ang kalituhan sa buong mukha niya. Pinayagan ka ng Ancestral Sword Master na maupo dito. Imposible iyon. Naabot mo lang ang divine rank at hindi ka pa nakakapasok sa quasi-emperor rank. Kahit na magpadala ang Ancestral Sword Master ng isang disipulo, ito ay hindi ikaw. Bakit hindi? Nalungkot si James. Isang upuan lang iyon. Worth it bang itaboy siya? Sa kasalukuyan, tila sa pamamagitan lamang ng pag-amin na siya ang disipulo ng Ancestral Sword Master ay makakaupo siya rito. At sa pamamagitan lamang ng pag-upo dito makikita niya ang buong Sacred Blossom. Gayunpaman, paano niya ipapalagay sa nakatatanda sa kanyang harapan na siya ang Ancestral Sword Master? Matapos mag-isip tungkol dito, napagtanto niya na mayroon lamang isang paraan. Ang tanging paraan ay ang kunin ang sandata ng Ancestral Sword Master ang Crep Myrtle Divine Sword. Kung lumitaw ang Crep Myrtle Divine Sword, maniniwala ang lahat na siya ay disipulo ng Ancestral Sword Master. Gayunpaman, nag-aalala siya na ang pag-alis ng espada ay makaakit ng gulo. Anyway, kailangan kong makita ang Ancestral Sword Master sa madaling panahon. Kung tatanggalin ko ngayon ang Crep Myrtle Divine Sword at hayaan ang mga powerhouse na isipin na isa akong disipulo ng Ancestral Sword Master, mas malaya akong makakalakad sa mundong ito. Napaisip si James. Kung malalaman ng Ancestral Sword Master mamaya at sisihin siya, sasabihin niya sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang pagiging mula sa hinaharap. Gayunpaman, natakot siya na ang pagkuha ng Crep Myrtle Divine Sword ay magdulot ng karma. Ang sect leader ng Path Sect ay tumingin kay James at nagtanong, "Maaari mo bang patunayan na ikaw ay isang Ancestral Sword Master's disciple? Kung hindi mo kaya, umalis ka kaagad sa upuan na ito. Hindi ko kayang ipahiga ang Ancestral Sword Master. Ang sisihin sa akin, sa sandaling ito." Ang mga tingin ng maraming tao ay nakatuon kay James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ipinatawag ni James ang Crep Myrtle Divine Sword mula sa Celestial Abode. Ibinato ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang kamay sa sect leader ng Path Sect. Sinabi niya, "Tingnan mo mismo." Pagkatapos, kinuha ng sect leader ng Path Sect ang Crep Myrtle Divine Sword. Sa sandaling hinawakan niya ito, pinalipad nito ang kanyang katawan. Tungkol naman sa Crep Myrtle Divine Sword, lumulutang ito sa harap ni James.
Ito ay ang Crep Myrtle Divine Sword. Ito ang sandata ng Ancestral Sword Master. Ipinasa sa kanya ng Ancestral Sword Master ang Crep Myrtle Divine Sword. Siya ay tiyak na disipulo ng Ancestral Sword Master. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Nag-aalala si James tungkol sa karma na mangyayari. Kaya gusto niyang alisin ang Crep Myrtle Divine Sword. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, biglang lumitaw ang isang anino at kinuha ang Crep Myrtle Divine Sword. Ang Sword Guard, nang makita ang anino, lahat ng naruroon ay natigilan. Ang anino na lumitaw ay hindi lamang kung sino. Chambermaid iyon ng Ancestral Sword Master. At kilala siya bilang Sword Guard. Isang misteryosong powerhouse. Ibalik mo sa akin ang aking Crep Myrtle Divine Sword. Tumayo si James at sinabing, hawak ng anino ang Crep Myrtle Divine Sword at tiningnan ito bago ibinalik kay James. Wala siyang sinabi, at hindi rin siya nagtagal. Hindi nagtagal, nawala ang kanyang katawan sa lugar. Matapos makumpirma na ang Crep Myrtle Divine Sword ay hindi napalitan. Inilagay ito ni James. Sa pagkakataong ito, walang karma na nangyari pagkatapos niyang ilabas ang Crep Myrtle Divine Sword. Lumapit ang sect leader ng Path Sect, na pinalipad ngayon, at magalang na nagsabi, dahil isa kang disipulo ng Ancestral Sword Master, kwalipikado kang umupo rito. Tapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Samantala, ang tingin ng iba ay nakatuon kay James. Ano ang background ng binata? Bagaman hindi mataas ang kanyang cultivation rank, nakuha niya ang kanyang mga kamay sa sandata ng Ancestral Sword Master. Mukhang pinahahalagahan siya ng Ancestral Sword Master. Hindi maaaring magkamali ang insight ng Ancestral Sword Master. Maghintay ka lang. Sa loob ng ilang taon, magkakaroon ng isa pang kilalang prodigy ang universo na ito. Maraming mga powerhouse ang nagsimulang talakayin. Hindi interesado si James sa mga talakayan ng iba pang mga powerhouse. Kaya nilingan niya si Melinda at nagsimulang makipag-usap dito. Melinda, maayos ba si Winnie sa Heavenly Path Sect? Winnie, kakaiba ang tingin ni Melinda kay James. Sumagot si James, Winnie, ang bagong inner disciple na kinuha ng iyong ama at ang nagmulat sa special side of judgment. Don't tell me na hindi mo alam. Alam mo ba ang identity ko? Naguguluhan si Melinda. Siyempre, tumango si James at nagpatuloy. Sino ang hindi? Ikaw ang anak ng Macrocosm Ancestral God. Melinda rolled her eyes at James before said, malamang na ikaw lang ang nakakaalam ng identity ko dito. Walang ibang nakakaalam. Ganoon ba? Inilibot ni James ang kanyang tingin sa paligid at napagtanto na ang lahat ng mga powerhouse sa lugar na ito ay lumitaw na nalilito. Halatang wala silang ideya sa sinasabi ni James at hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Melinda. Haha, my bad. I apologize your identity. Ikan-away ni Melinda ang kanyang kamay na may hitsura ng kawalang interes at nagtanong. Ang aking pagkakakilanlan ay isang sekreto. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Kahit ilang makapangyarihang Diyos ay hindi alam ang tungkol sa aking pag-iral. Kaya, paano mo malalaman kung sino talaga ako? Na-curious si Melinda kung paano nalaman ni James ang kanyang identity. Ito ay mahigpit na confidential. Bilang karagdagan, bihira siyang maglakbay sa labas ng mundo. Tanging ang mga buhay na nilalang sa Mount Heavenly Path ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Tungkol sa tanong ni Melinda, walang gaanong masabi si James. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Hindi niya posibleng sabihin dito na nakilala niya ito pagkaraan ng maraming taon at nakilala niya ang magiging sarili nito. Di ba? Kahit sabihin niya iyon sa kanya, hindi siya maniniwala ni Melinda. Kaya naman, mas gugustuhin niyang hindi ipaliwanag ito.
Tungkol naman sa iba pang nilalang. Huminto sila sa pagtalakay sa paksa pagkaraan ng ilang sandali. Iyon ay dahil ang mga nangungunang powerhouses lamang ang maaaring naririto. Bawat isa sa kanila ay may mahusay na kasaysayan. At ang kanilang mga pagkakakilanlan ay pambihira. Kahit na personal na dumating ang Ancestral Swordmaster, hindi sila labis na magugulat. Napag-usapan nila si James dahil sa curiosity dahil wala silang ideya kung kailan kinuha ng Ancestral Swordmaster ang isang disipulo. Muling tumahimik ang paligid. Tahimik na naghihintay ang lahat ng powerhouses. Hinihintay nilang mamukadkad ang sagradong pamumulaklak. Nang hindi sinagot ni James si Melinda, hindi na nagtanong ang huli. Samantala, nakatuon ang tingin ni James sa Ancestral Talisman Master. Na-curious siya kung anong uri ng tao ang Ancestral Talisman Master. Siya ba ang lumikha ng curse magic na kanyang nilinang? Pumasok ba siya sa Dark World at nakuha ang curse magic mula sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World? Noon pa man ay gusto niyang malaman ang sagot sa tanong na ito. Noon, walang makuhang sagot si James. Ngayon, nasa tabi niya ang Ancestral Talisman Master. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nag-ipon ng lakas ng loob si James at nagtanong. Ancestral Talisman Master, mayroon akong ilang katanungan, at sana ay mabigyan mo ako ng payo. Sa tabi ni James, bahagyang iminulat ng Ancestral Talisman Master ang kanyang mga mata at tumingin kay James. Nalilitong ekspresyon. Tinanong niya, wala akong alam na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Kaya anong payo ang maibibigay ko sa iyo? Seryosong sagot ni James. It's about curse magic. Oh, naging interesado ang Ancestral Talisman Master. Ano naman? Sa totoo lang, sinabi ni James, nag-aral din ako ng curse magic at curse power. Nalaman ko na halos kapareho ito ng dark power ng Dark World. At saka, habang nag-aaral ng curse magic, may natutunan ako mula dito at nagawa kong linangin ang Dark Ausia. Nilikha mo ba itong curse magic o nagmula ba ito sa Dark World? Nang marinig ng Ancestral Talisman Master ang mga salita ni James, lumaki ang kanyang interes. Nag-aral ka ng curse magic ko. Agad siyang naging masaya. Ang My Curse Magic ay isang kakaibang manual. Bukod sa mga pinakakilalang alagad, walang ibang nakakaalam nito. Bukod dito, hindi ito ipagkakalat ng aking mga alagad sa mga tagalabas ng walang pahintulot ko. Pero, sabi mo alam mo ang Curse Magic. Hindi mo kailangang malaman kung paano ko nalaman ang Curse Magic. Gusto ko lang malaman kung ang curse magic ay nagmula sa Dark World. Tugon ni James. Nang marinig iyon, naging seryoso ang Ancestral Talisman Master. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at ilang mga inscription ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang mga inscription ay nakakalat sa paligid at nabuo ang isang natatanging espasyo. Pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa espasyong ito, kahit anong gawin nilang dalawa, hindi ito maramdaman ng mga nakapaligid na nilalang. Sino ka? Tinitigan ng Ancestral Talisman Master si James. Pagkatapos, lumabas si James Curse Ausia. Ang sumpa Ausia, nagulat ang Ancestral Talisman Master. Sigurado siyang hindi niya ipinasa kay James ang kanyang curse magic. Ang kanyang mga alagad ay hindi kailanman lalabag sa mga alituntunin at ikakalat din ito sa mga tagalabas. Tama, it's the curse Ausia, James then asked. Now, can you answer my question? Is this curse magic from the Dark World? Ang Ancestral Talisman Master ay tumingin kay James. Malalim ang iniisip. Maya-maya, nagsalita na rin siya, bagaman hindi ko alam kung ano ang iyong background. At hindi ko rin alam kung paano mo natutunan ang curse magic. Masasabi ko sa iyo na ang curse magic ay hindi nagmula sa Dark World. Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Tanong ni James.
Ang Ancestral Talisman Master ay umiling at sumagot. Hindi. Saan nanggaling iyon? Curious si James. Sa pagharap sa pag-uusisa ni James. Hindi ito itinago ng Ancestral Talisman Master sa kanya at sinagot siya ng totoo. Ang curse magic ay nagmula sa ibang universo. Ito ang kakayahan ng Panginoon ng 11th Universe. Nagmula ito sa 11th Universe. Nagulat si James. Naisip niya na ang curse magic ay nagmula sa Dark World. Dahil ang curse power ay katulad ng Dark Power. Mas naperpekto niya ang Dark Scripture pagkatapos maunawaan ang curse magic. Noon lamang niya matagumpay na nalinang ang Dark Ausia. Ngayon, nalaman niya na ang curse magic ay nagmula sa 11th Universe. Higit pa rito. Ito ang signature skill ng Lord of the 11th Universe. Kaya, paano ito natutunan ng Ancestral Talisman Master? Tinuruan ba siya ng Panginoon ng ika-11 universo? Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Tumingin ang Ancestral Talisman Master kay James. Nakangiting sagot ni James. I'm sorry, I can't tell you my identity yet. One day, malalaman mo rin. Hindi masabi sa kanya ni James ang kanyang pagkakakilanlan. Nang dumating siya sa panahong ito, nabahiran na siya ng makabuluhang karma. Kung sasabihin niya sa Ancestral Talisman Master kung sino siya, magbabago ang ilang bahagi ng kasaysayan. Hindi niya kakayanin ang ganitong uri ng karma. Dapat niyang hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito para sa lahat. Dahil nag-aatubili si James na sabihin sa kanya, hindi na siya itinulak ng Ancestral Talisman Master. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ikinalat ang mga nakapaligid na inscription. Hoy! Sa tabi ni James, may tumawag sa kanya. Lumingon siya at napagtantong nakatingin sa kanya si Melinda. Ano ito? Tanong niya. Sumagot si Melinda. Ano ang tinatalakay mo sa Ancestral Talisman Master? Wala. Hindi na nagpaliwanag pa si James. Ganoon ba? Hindi siya pinaniwalaan ni Melinda. Masasabi ni James na mayroon siyang pagdududa habang ang kanyang mga mata ay palaipat-lipat. Marahil ay may iniisip. Gayunpaman, hindi niya ipinagpatuloy ang pagtatanong sa kanya. Hindi rin nagsalita si James. Naka-cross legs. Pumikit siya at nagsimulang magpahinga. Samantala, sa malayong human realm, sa seclusion sanctuary ng Ancestral Sword Master sa Mount Sword God, isang anino ang lumitaw ng wala saan. Nakaluhod sa isang paa. Pagkatapos, isang matamis na boses ang nagsalita. Guro, ang Ancestral Sword Master ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata at nagtanong. Ano ang nalaman mo? Tumugon ang anino. Nalaman ko na ang Crep Myrtle Divine Sword ay talagang lumitaw sa Void Realm. Pagkatapos pumunta sa Void Realm, natuklasan ko na ang may-ari ng Crep Myrtle Divine Sword ay pumunta sa Cotton Realm upang makita ang Sacred Blossom. Umupo rin siya sa dati mong upuan. Sinasabing siya ay iyong disipulo at ipinakita ang Crep Myrtle Divine Sword. Ikinwento ng anino ang nangyari sa venue ng Sacred Blossom nang hindi nag-iiwan ng anumang detalye. Medyo mababa ang kanyang cultivation rank. Nasa divine rank lang siya at hindi pa nakakarating sa quasi-emperor rank. Ang Ancestral Sword Master ay seryosong nakinig sa kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na malalaman ng Sword Guard ang kinaroroonan ng Crep Myrtle Divine Sword ng ganoon kabilis. At hindi rin niya inaasahan na ang taong may Crep Myrtle Divine Sword ay isang mahinang cultivator na mas mababa sa quasi-emperor rank. Alam niya na ang ibang Crep Myrtle Divine Sword ay mula sa hinaharap. Ayon sa kanyang kutob, ang tao ay dapat na isang elite powerhouse na dumaan sa pagtawid sa River of Time. Bagamat mahirap ang pagtawid sa ilog ng panahon, madali ito para sa mga piling tao. Sa katunayan, kaya niyang tumawid din sa ilog ng panahon. Ngunit kailangan niyang pasanin ang kaukulang karma. Sa normal na mga pangyayari,
Walang powerhouses ang handang pasanin ang karma. Sa kasalukuyan, ang hindi niya maintindihan ay ang taong may Crep Myrtle Divine Sword ay hindi pa umabot sa quasi-emperor rank. Kung ang isang tao na may ganitong antas ng paglilinang ay tumawid sa ilog ng oras at lumitaw sa panahong ito, siya ay lalamunan ng backlash ng karma. Ano ang nangyayari? Ang Ancestral Sword ay naguguluhan. Mukhang kailangan kong makilala ng personal ang taong ito mula sa hinaharap. Bulong ng Ancestral Sword, ang Sword Guard sa harap niya ay nagsabi, Guro, pupunta siya sa Mount Sword God para marinig kang magsalita tungkol sa mga diskarte. Nakuha ko na. Baka umalis ka na. Bahagyang iwinagayway ng Ancestral Sword Master ang kanyang kamay. Pagkaalis ng Sword Guard, ang Ancestral Sword Master ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Alam niyang malakas lang ang makakaupo sa upuan niya. Dahil isa siyang Kylem Ancestral God. Nakakatakot ang aura na naiwan niya. Ang mga powerhouse lang na may ranggo na mas mataas kaysa sa Ancestral God rank ang makatiis sa kanyang upuan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Sword Guard na naabot lamang ng tao ang Divine rank. Imposible naman. Kung may makaupo sa kanyang upuan, isa lang ang posibilidad. Kung sino man ang may kaparehong kapangyarihan sa kanya. Alam ng Ancestral Sword Master na si James ay kamag-anak niya sa anumang paraan. Kaya lang wala siyang ideya kung paano. Hindi na niya ito pinag-isipan habang nakapikit at nagpapahinga. Samantala, sa venue ng Sacred Blossom, lahat ay tumigil sa pagtalakay kay James. Lahat ng nabubuhay na nilalang na naruroon ay nagpapahinga. Sa paglipas ng panahon, mas maraming buhay na nilalang ang dumating sa venue. Bukod sa pangunahing lugar, sa lahat ng dako ay napuno hanggang sa labi. Ang mga buds ng Sacred Blossom ay nasa kalagitnaan ng hangin. Nanatili ang tingin ni James sa kanila. Sila ay napakalaki. Humigit kumulang sa laki ng isang basket. At namumulaklak na may makulay na liwanag na nakasisilaw. Samantala, ang espasyo sa ibaba ng Sacred Blossom ay nakapagtataka. Mayroong isang masa ng mahiwagang putik. At ito ay lumulutang sa gitna ng hangin nang hindi nahuhulog. Nang maguluhan si James tungkol dito, nagbago ang mga usbong ng Sacred Blossom. Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa langit mula sa Sacred Blossom. Kasunod ng sinag ng puting liwanag. Nagbago ang mga usbong at namumulaklak ang isang nagniningning na bulaklak. Ang Sacred Blossom ay namumulaklak sa isang iglap. Sa sandaling ito ay namumulaklak. Hindi mabilang na mga landas ang ipinatawag sa lugar na ito na puno ng mga panuntunan at mga sigaw. Tinitigan ni James ang Sacred Blossom. Ang bawat talulot ng sagradong pamumulaklak ay kumakatawan sa isang landas. At ginawa ng bawat isa ang bahagi nito. Ang bawat powerhouse sa venue ay same time na humahawak sa paths. Si James naman, hindi niya alam kung ano ang hahawakan. Kaya napatitig na lang siya sa Sacred Blossom. Ang kanyang mga tingin ay pangunahing nakatuon sa core area ng Sacred Blossom. Ang 5 petals ay kumakatawan sa 5 dakilang daan at ang isa ay kumakatawan sa karma. Ang talulot na kumakatawan sa karma ang pinakamalaki. Sinakop nito ang sentro ng Sacred Blossom. Pagmamasid sa talulot na kumakatawan sa karma. Napagtanto niya na ang talulot na ito ay mystical. Naglalaman ito ng isang mahiwagang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, walang maintindihan si James mula sa talulot. Pagkatapos, tiningnan niya ang 5 petals na nakapalibot sa karma. Kinakatawan nila ang oras, kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon. Lahat ng 5 petals ay nakasisilaw. Ang 5 landas ay tila walang koneksyon sa isa't isa. Ngunit sa parehong oras, sila ay tila may kaunting koneksyon. Naakit si James sa 5 nakakasilaw na petals. Para siyang nalugmok sa ulirat. Tila nakita rin niya ang pagsilang ng isang buhay na nilalang sa ibang espasyo.
Pinagmasdan niya ang buhay na nilalang na lumalaki mula sa isang sanggol hanggang sa isang teenager hanggang sa isang matanda. Nagpakasal, nagpatuloy sa henerasyon, at tumanda bago namatay at inilibing sa lupa. Nag-flash sa isip ni James ang eksenang ito. Samantala, parang may naintindihan si James. Sa sandaling ito, tila naunawaan niya ang sekreto ng oras, kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon. Gusto niyang sunggaban ang biglaang inspirasyon. Ngunit habang gusto niya itong sunggaban ay lalo itong lumayo sa kanya. Nag-aalala si James. Gayunpaman, ang higit na pagkabalisa ay nadama niya. Mas walang silbi ito. Sa huli, hinalma niya ang sarili. Pagkagising mula sa mahiwagang ulirat, muling itinuon ni James ang 5 petals na kumakatawan sa 5 dakilang daan. Una, tinitigan niya ang talulot na kumakatawan sa oras. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumitaw ang mga mahiwagang salita sa talulot na kumakatawan sa oras. At ang mga salitang ito ay pumasok sa isip ni James. May ilang misteryoso at lumang impormasyon din ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay isang lihim na sining na nagtala ng malalim na oras. Kung pinagkadalubhasaan ito ni James, maaari niyang linangin at maunawaan ang landas ng oras. Ang time path ay isa sa 5 great paths, mula noong sinaunang panahon. Tanging ang pinakamalakas na powerhouses ang magsisikap na linangin at unawain ito. Dahil ang time path ay napakalalim. Tanging ang pinakamalakas na powerhouses lang ang may oras na pag-aralan ito. Sa sandaling ito, si James ay nag-aaral ng oras. Unpredictable ang oras. Hindi ito makita o mahahawakan. Maaari lamang itong maramdaman. Si James ay tahimik na sinusubukang hawakan ang oras. Dahan-dahan. Sa pamamagitan ng paggamit ng cultivation method na natutunan mula sa talulot na kumakatawan sa oras. Isang surge ng misteryosong kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang katawan. Ito ay ang kapangyarihan ng oras. Nang lumitaw ang kapangyarihan ng oras, ginamit niya ang pamamaraan ng paglilinang upang makuha ang kapangyarihan ng oras sa talulot ng oras. Halos agad-agad, ang surge of power ay umabot sa 33 yugto. Halos umabot sa consolidation. Ako ba ay maglilinang ng isa pang ausya? Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay magkakaroon ako ng 11 ausya? Isang ideya ang pumasok sa isip ni James. Ilang segundo lang ang pumasok sa isip niya. Ayaw niyang isuko ang pagkakataong ito sa paglilinang. Hindi nagtagal. Tumutok siya sa paglilinang at nagsimula ng consolidation. Habang nagsasama-sama, lumutang ang kanyang katawan patungo sa sacred blossom at nakarating sa talulot na kumakatawan sa oras. Umupo siya sa talulot na nakakross ang mga paa na para bang halaman siyang tumutubo sa talulot. Maraming mga powerhouse ang natipon sa lugar na ito. Ang bawat powerhouse ay nakatuon sa kanilang paglilinang. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang aktibidad ni James ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga powerhouse. Sabay-sabay, maraming powerhouses ang huminto sa kanilang paglilinang at tumitig kay James sa sacred blossom petal. Nagulat, anong nangyayari? Walang nakakaupo sa sacred blossom petal mula pa noong sinaunang panahon. Sino siya? Paano niya makakayanan ang pressure ng hindi mabilang na landas? Lalapit sa sacred blossom, at uupo sa talulot. Natatandaan ko na maraming powerhouse na kasing lakas ng Kylem Ancestral God ang sumubok na gawin iyon. Ngunit makakarating lamang sila sa loob ng 3 metro mula sa sacred blossom. Hindi nila nakayanan ang hindi mabilang na kapangyarihan ng paths. Natigilan ang lahat. Si James naman, ginamit niya ang pagkakataon para magtanim. Sinubukan niyang i-absorb ang kapangyarihan ng oras hanggat maaari. Habang isinasagawa niya ang consolidation, unti-unting lumitaw ang isang ausya sa kanyang katawan. Ito ay ang time ausya. Di nagtagal.
Nagtagumpay si James sa paglinang ng Time Ausya. At sa sandaling siya ay matagumpay. Ang talulot na kanyang inuupuan ay nalanta. Muli nitong ikinagulat ang lahat. Ang talulot na kumakatawan sa oras ay nalanta. Anong nangyari? Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang kakaibang bagay. Samantala, lumutang si James pabalik sa kanyang unang upuan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa talulot na kumakatawan sa oras. At sa sandaling ito, ang mga mahiwagang salita ay lumitaw sa talulot. Ang mga salita ay lumipad at pumasok sa kanyang ulo habang ilang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa kanyang isip. Ito ay isang teksto na nagtala ng malalim na space at ang pamamaraan ng paglilinang ng space. Walang ideya si James kung bakit nagkaroon siya ng ganoong pagkakataon. Gayunpaman, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatuon siya sa pag-unawa sa space path at paglinang ng kapangyarihan ng space. Di nagtagal, nagtagumpay siya sa paglinang ng kapangyarihan ng kalawakan. At mabilis na tumaas ang kapangyarihang ito. Sa isang kisap mata, halos umabot na ito sa consolidation. Nang malapit na ang consolidation, lumipad muli ang kanyang katawan. At umupo siya sa talulot na kumakatawan sa space. Hinihigop ang kapangyarihan ng talulot na ito. Nagsimula siyang magkonsolida. Ang paglilinang ng Ausya ay naging madali sa sandaling ito. Ang pagsasama-sama ay naging simple din. Dahil si James ay nagsagawa ng consolidation ng walang anumang hadlang. Mayroon ng 12 Ausya sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang magtagumpay sa paglinang ng Space Ausya, muli siyang bumalik sa kanyang unang upuan. Hindi masama, nasiyahan si James. Wala siyang ideya kung bakit naiintindihan niya ang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang mula sa Sacred Blossom. Ngunit nasiyahan siya dahil ang kanyang paglalakbay ay hindi para sa wala sa pagkakataong ito. Hindi niya binalak na ipagpatuloy ang paglilinang. Sumulyap sa 2 lantang talulot. Siya ay ulong. Nalilito. Ang ibang mga talulot ay nakakasilaw pa. Kaya bakit ang 2 talulot na ito ay nalanta? Pagkatapos, tumingin siya sa 3 talulot. Ito ang talulot na kumakatawan sa buhay. Nang matitigan niya ang talulot na kumakatawan sa buhay, muling lumitaw sa talulot ang inscription sigils at pumasok sa kanyang isipan. Minsan pa, lumitaw ang impormasyon sa kanyang isipan. Muli, paano ito posible? Natarante si James. Gayunpaman, dahil lumitaw ang inscription sigils, kailangan niyang linangin ang mga ito. Kaya naman, agad niyang naintindihan ang mga ito. Hindi nagtagal, nahawakan niya ang paraan ng paglilinang at nilinang ang landas ng buhay. Sa sandaling nilinang niya ito, isang bagong kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan. Mabilis na tumaas ang kapangyarihan. At hindi nagtagal, halos umabot na ito sa consolidation. Sa panahon ng consolidation, ang kanyang katawan ay lumipat patungo sa talulot na kumakatawan sa buhay at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan sa talulot upang isagawa ang consolidation. Napakadali din ng consolidation sa pagkakataong ito. Di nagtagal pagkatapos, nagawa niyang linangin ang 13 Ausya. Bumalik si James sa upuan niya. Akala niya ito na ang katapusan. Gayunpaman, nang tingnan niya ang talulot na kumakatawan sa kamatayan, nakuha niya ang inskripsyon upang linangin ang daan ng kamatayan. Hindi siya tumanggi at nagsimulang magtanim. Hindi nagtagal, 14 na Ausya ang lumitaw sa kanyang katawan. Pati si James nagulat. Nahirapan ang ibang mga tao na linangin ang isang Ausya, ngunit ang kanyang mga Ausya ay sunod-sunod na lumitaw. Sa 5 dakilang daan, reincarnation na lang ang natitira. Inilipat ni James ang kanyang tingin patungo sa talulot na kumakatawan sa reincarnation. Pagkatapos, nakuha niya ang inskripsyon upang linangin ang reincarnation path. Kaya, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilinang.
habang siya ay nakatutok sa kanyang paglilinang. Ang iba pang mga powerhouse sa venue ay natigilan. Nakita nila si James na patuloy na nililinang ang bagong Ausias at pinapanood siyang paulit-ulit na umabot sa consolidation. Kasunod ng pagkalanta ng talulot na kumakatawan sa reinkarnasyon. Nilinang ni James ang ikalimang Ausia. Nakakatakot ang kanyang cultivation powers time, space, life, death, at reincarnation. Ito na dapat ang huli. Muli. Bumalik si James sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang 5 talulot na naging bato at bamulong. Sa sandaling tinitigan niya ang 5 talulot. Tila umaakit kay James ang isang uri ng demonic power mula sa 5 lantang talulot. Tinitigan ni James ang 5 petals. Pagkatapos, nahawakan niya ang inspirasyong nabigo niyang makuha ilang sandali ang nakalipas. To be exact. Naintindihan niya ang mga bagay na hindi niya naintindihan noong nakaraan. Nakuha ko na. Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim si James. Sa sandaling ito, naliwanagan siya. Ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niya kaagad ang kanyang paglilinang. Sa panahon ng kanyang paglilinang, ang 5 bagong Ausia sa kanyang katawan ay sunod-sunod na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Lahat ng powerhouses ay nanunood kay James. Gusto nilang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, nagbago ang 5 Ausia sa itaas ng ulo ni James. 5 Great Paths Ausia ay muling inaayos ang kanilang mga sarili. Ang oras ay nasa likod ng space. Sabi nga, time only existed because there was space. Ang kalawakan ay tumutukoy sa langit at lupa. Habang ang oras ay isinilang pagkatapos ng kalawakan. Kasunod nito, ang Ausia na kumakatawan sa buhay ay nagbago din. Lumitaw ito sa likod ng oras. Sa pag-unawa ni James, ang buhay ay nangangahulugan ng buhay ng lahat ng nilalang. Tinukoy nito ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang lahat ng mga halaman at nabubuhay na nilalang ay kumakatawan sa buhay. Ang buhay ay sinundan ng kamatayan Ausia. Ang kamatayan ay tumutukoy sa katapusan ng buhay ng isang buhay na nilalang. Sa wakas, lumitaw ang reincarnation Ausia sa gitnang rehiyon ng 4 Great Paths Ausia. Sa pag-unawa at pag-unawa ni James, ang proseso ng life to death ay kilala bilang reincarnation. Sa sandaling ito, nagkaroon ng bagong kaayusan ang kanyang 5 Great Paths Ausia. Ang 4 na dakilang daan Ausia ay bumuo ng isang bilog na ang reincarnation Ausia sa gitna. Ang 5 Great Paths Ausia ay walang koneksyon sa isa't isa, ngunit may koneksyon sa ilang paraan. Ang 5 Great Paths Ausia ay kailangang-kailangan. Kung ang isa sa kanila ay nawala, sila ay hindi kumpleto. Ang 4 na dakilang daan na Ausia ay umikot ng walang hanggan. At isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw mula sa reincarnation Ausia sa gitnang rehiyon. Na pumasok sa 4 Great Paths Ausia. Ang eksenang ito ay mukhang mahiwagang at kakaiba. Ang lahat ng mga powerhouse ay nanunood na ito ay nangyayari. Kahit na sila ay may karanasan at kaalaman. Sila ay walang alam sa kung ano ang naunawaan ni James mula sa Sacred Blossom. Ang isang powerhouse na kasing lakas ng Ancestral Cultivator Master ay may seryosong ekspresyon. Nakatuon siya kay James na nililinang ang 5 dakilang daan na Ausia. Pinanood ang huli na ayusin ang mga ito. At nakita ang 5 dakilang daan na Ausia na naging buo at ang pagsilang ng isang ganap na bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito, mukhang seryoso ang Ancestral Talisman Master. Naramdaman ang kapangyarihang isinilang mula sa pagkakatugma ng 5 dakilang daan na Ausia. Tila may naintindihan siya, ngunit sa parehong oras, naramdaman niyang parang wala siyang naiintindihan. Ito ba ang tunay na solusyon ng universo? Upang maging isang macrocosm ancestral god at makakuha ng macrocosm power, dapat linangin ng isang tao ang ganitong paraan. Ungol ng Ancestral Talisman Master.
Kabilang sa Five Great Paths Ausia, naramdaman niya ang embryonic form ng macrocosm power. Naniniwala siya na hanggat nakatuon si James sa paglilinang, ang huli ay maaaring linangin ang kapangyarihan ng 5 dakilang daan sa sukdulan. Magagawa niyang bumuo ng macrocosm power at maging isang macrocosm ancestral god. Sa sandaling ito, ang Ancestral Talisman Master ay tila nakahanap ng landas upang maging isang macrocosm ancestral god. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang maramdaman ang kapangyarihan. Bahagya niyang ipinilig ang ulo niya at bumulong. Ito ang landas na tinahak niya. It's a path that's only fated for him. Nakakahiya. Ang Ancestral Talisman Master ay mukhang bigo habang siya ay bumulong sa kanyang sarili. Ako ay nakapunta dito ng maraming beses. Ngunit hindi ko ito maintindihan. Masasabi ng Ancestral Talisman Master ang resulta, ngunit hindi masabi ng ibang mga powerhouse. Iyon ay dahil mababa ang kanilang cultivation rank. Para sa Ancestral Master, siya ay nasa tuktok ng isang Kailam Ancestral God. Napakalapit niya sa pagiging isang macrocosm ancestral God. Ang hakbang na ito ang nagmumulto sa kanya sa hindi mabilang na taon. Nakatuon pa rin si James sa kanyang paglilinang. Naunawaan niya ang pangunahing relasyon sa pagitan ng 5 dakilang daan at muling inayos ang mga ito, na bumubuo ng isang misteryosong kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kapangyarihang ito. Nang ihinto niya ang kanyang paglilinang, ang 5 dakilang daan na si Ausia ay bumalik sa kanyang katawan. Kahit nakabalik na sila, hindi nagbago ang utos. Paano nakakaintriga? Tumingin si James sa loob ng kanyang katawan at pinagmasdan ang 5 Great Paths Ausia. Nagulat. Hindi na niya pinag-aralan pa ang 5 Great Paths Ausia. Tigil ang hininga. Tumigil siya sa paglilinang. Naunang tumayo ang Ancestral Talisman Master habang nakadikip ang mga kamay at sinabing, "Congratulations! Congratulations!" Natarante si James. Ano bang dapat I congratulate? Haha, habang tumatawa, nawala ang Ancestral Talisman Master. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay naiinggit kay James. Bagamat wala silang ideya kung ano ang naintindihan ni James. Alam nilang may naintindihan si James. Walang nakakaalam kung ano ang naintindihan ni James. Maging si James ay naguguluhan. Ang alam lang niya ay nakatanim siya ng 5 osya at may 15 osya sa kanyang katawan. Bukod doon, ang Ausias na nabuo ng 5 dakilang daan ay konektado sa isa't isa, na lumilikha ng isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay napakalakas. Nalampasan nito ang lahat ng kapangyarihang taglay ngayon ni James. Kaya lang, hindi pa masabi ni James kung gaano ito kalakas dahil hindi pa siya nakikipaglaban sa sinuman. Samantala, namumulaklak pa rin ang Sacred Blossom. Maliban sa mga talulot na kumakatawan sa 5 dakilang daan. Ang mga talulot ay nakasisilaw pa rin. Dahil marami nang nakinabang si James mula sa sagradong pamumulaklak. Hindi niya ipinagpatuloy ang paglinang at pag-unawa. Sa halip, tumayo siya at naglakad palayo sa lugar. Alam niyang magtatagal ang pamumulaklak ng Sacred Blossom. Kaya matigang naghintay siya sa Path Sect. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang nakaayos na quarter. Sinalubong siya ng mga powerhouse ng Path Sect. Ang isa sa kanila ay si Exbalank Darby, na gustong kumuha ng mga disipulo. At ang isa pang powerhouse ay ang sect leader ng Path Sect, si Xavier Darius, ang elder na humiling sa kanya na umalis ilang sandali ang nakalipas. Lumitaw silang dalawa sa courtyard ng quarter ni James. Nakaupo sa bakod ng patio. Si James ay may isang talam ng damo sa kanyang bibig. Tinatamad na tumingin siya sa 2 matanda na sumulpot sa looban. "May kailangan ka ba?" Walang pakialam na tanong niya. Sa isang matangkad na ngiti, sinabi ni Xavier, ang sect leader ng Path Sect. Pagbati,
Ako ang sect leader ng Path Sect. Xavier Darius. Nahulaan na ni James kung sino ang kanina. Alam niya na ang sect leader ng Path Sect ay isang ancestral god. Kahit na siya ay isang mystical ancestral god. Ang pinakamababang rank ng ancestral god rank. Nakakatakot siya dahil mas mataas ang kanyang ranggo kaysa sa alinman sa mga powerhouse na nakilala ni James. Pagbati, sect leader. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si James sa bakod at tumayo sa looban. Tumingin siya kay Xavier at nagtanong, "May kailangan ka ba?" Nakangiting tumugon si Xavier, "Ikaw ay tunay na walang katulad. Ito ang iyong unang pagkakataon na makita ang sagradong pamumulaklak. Ngunit naunawaan mo ang isang bagay na mahusay. Salamat sa iyong mabait na salita." Mapagpakumbaba si James. Pagkatapos, sinabi ni X-Balang, "Ang Path Sect ay handang magbigay sa iyo ng pinakamahusay na kayamanan bilang kapalit ng mga bagay na iyong naintindihan mula sa Sacred Blossom." Tumango si Xavier at nagpatuloy, "Tama, kung may hiling ka, kahit ano pa yan, ibibigay namin." Noon lang naintindihan ni James na nagkita silang dalawa dahil lang sa gusto nila ang mga bagay na naintindihan niya. Na may bahagyang ngiti, sinabi niya, "Hindi dahil makasarili ako, ngunit kahit na ibigay ko ang mga ito sa iyo, hindi mo sila maaaring linangin." Nataranta ang dalawa, ipinaliwanag ni James. "Nang mapanood ko ang Sacred Blossom, naintindihan ko ang 5 dakilang daan at nilinang ang 5 dakilang daan Ausia. Kahit na ibigay ko ito sa iyo, matagumpay mo bang linangin ang Ausia?" Ha! Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Xavier, "Ang 5 dakilang daan ay pinakamataas. Mula noong sinaunang panahon, may ilang mga powerhouse na nakauunawa sa 5 dakilang daan. Gayunpaman, nahawakan nila ang mga ito mula sa mga tuntunin ng langit at lupa. Walang sino man ang maaaring lumikha ng isang paraan ng paglilinang. Kung makakaisip ka ng paraan ng paglilinang para sa 5 dakilang daan, tiyak na magpapasalamat kami sa iyo." Kahit na walang mga disciples ng Path Sect ang nagtagumpay sa paglinang ng 5 Great Paths Ausia, kung makukuha nila ang kanilang mga kamay sa pamamaraan ng cultivation, magagawa nilang linangin ang isang Ausia. Ang isang Ausia na kumakatawan sa 5 dakilang landas ay napakalakas. Sa parehong ranggo ng paglilinang, maaaring talunin ng isa ang iba. Kaya, nang maunawaan ni James ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan, lahat ay naiinggit. Sa puntong ito, hindi alam ni James kung anong paraan ng paglilinang na lumalaban sa langit ang naintindihan niya. Ito ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan.